Pag-iimpound ng e-vehicles na dadaan sa National Road pansamantalang sinuspindi ng LTO. Ang detalye sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Araw-araw na namamasada sa Dagupan City ang mga e-bike driver na ito. Nasa 200 hanggang 300 pesos ang kanilang arawang kita. Pero simula na mag-anunsyong LTO na bawal dumaan sa National Highway, ang mga e-vehicle ay nilimitahan nila ang pagdaan sa Mayombo Karanglaan Road ngayong araw. Sa mga interior road muna sila nag-aabang ng pasahero. Apektado raw ang kanilang kita. Nahuli kayo, ma'am. Kawawa kami. Wala kami yung pambili ng mga bata. Anak namin, ganyan. Kami kawawa. Dapat maunawaan na nila yung mga taong nag-e-bike, ma'am. Kasi yan lang po talaga ang kaya namin gawin na hanap buhay. Saka parehas naman po, ma'am, yung hindi naman kami sumasaway sa highway, sa kalye. Nasa gilid naman po kami lahat. Ayon sa LTO, epektibo ngayong araw, bawal nang dumaan sa National Highway ang mga e-vehicle. Pero, suspendido muna ang pag-i-impound ng mga masisita o mahuhuling dumaan sa National Highway. At bilang tugon sa mga hinaing ng publiko, nais ko pong linawin, narinig ng ating Pangulong Bongbong Marcos at ni Secretary Giovanni Lopez ang inyong concern. Kaya pansamantalang walang impounding operation habang nagpapatupad muna kami ng malawakang information drive. Malawakang information drive ang isasagawa ng LTO. Simula December 1, 2025, magiging visible ang ating LTO enforcers and personnel sa mga kalsada para isulong ang information drive at ipaliwanag sa publiko ang tamang paggamit ng LEVs. Ayon sa LTO, sa January 2, 2026, sisimulan ng panghuhuli at pag-i-impound ng e-vehicles na mahuhuling dadaan sa National Highway. Ayon sa LTO, ito'y hindi para pahirapan ng publiko, kundi upang matiyak na ang lahat ng kalsada ay ligtas, maayos at may malinaw na pananagutan ang bawat gumagamit nito. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.